Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako nga po pala si Ner at ako'y tubong Maynila. Ang ibabahagi ko pong karanasan sa inyo ay naganap noong taong 1986 sa isang bayan na sakop sa Leyte. Kasagsagan ng summer noon at dahil nga sa bakasyon at walang pasok sa eskwela ay nagbakasyon kami sa Leyte. Ang akala ko ay ang madadatnan kong bahay ay tulad ng mga nakikita ko noon sa mga magazine. Yung tipo bang bahay na bakasyonan na magara at sosyal ang dating. Ngunit napangiwi lamang ako nang tumambad sa akin ang isang bahay bakasyonan na ang bubungan ay yari sa pinagtagpi-tagping nipa at ang dingding ay yari naman sa kahoy. Oo nga't may kalakihan naman ang bahay na nirentahan ng mami ko pero nadismaya talaga ako Kuya Bari dahil nga sa luma na nga ito at hindi naman abot ng elektrisidad. Palibhasa ay laking Maynila kung kaya't nanibago talaga ako nang makita ko ang lugar at ang bahay bakasyonan mula sa aming sasakyan. Isa pa sa nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa akin ay ang kinatatayuan ng bahay. Malayo kasi ito sa mga kabahayan sa baryong iyon at napapaligiran pa ito ng mga nagtataasang mga punong kahoy. Pero bawi naman po sa mga bulaklak sa paligid. Isang linggo lang naman tayo dito Hiner eh. Isa pa, naririto tayo para magbakasyon. Kaya mag-enjoy ka na lamang tulad ng ginagawa ng mga kapatid mo. Ang sabi ng daddy ko nang sinabi kong hindi ko gusto ang lugar, lalong-lalo na ang bahay na tutuluyan namin. Sa loob ng bahay, nakaayos naman ang ilang mga gamit. Hindi rin naman maalikabok. Halata ding inalagaan ito ng tagapangalaga. Mataas ang bahay na mayroong 2 palapag at may ilang mga kwarto sa itaas. Mayroon ding mataas na silong ang nasabing bahay at doon iginarahe ng daddy ko ang dala naming sasakyan. Kuya Bari, 3 po kaming magkakapatid at pinili naming umuko pa ng tig-iisang silid. Si Ate Ludi na noon ay 18 taong gulang, ako noon ay nasa 15 anyos lang at ang bunso naming si Maria na nasa 12 taong gulang naman. Halatang halata sa mga mukha ng mga kapatid ko ang saya, samantalang ako ay nadidismaya naman. Mag-asawang matatanda na ang nangangalaga sa bahay na iyon at ayon pa sa kanila na matagal na silang naninilbihan sa kanilang amo na siyang nagmamay-ari naman ng bahay bakasyonan. Unang tingin ko pa lamang sa mga matatanda, tila nangilabot ako na parang ewan. Medyo marumi kasing tignan ang matandang lalaki sa kanyang maputi at mahaba na balbas na umaabot na sa kanyang dibdib. Mahaba rin ang kanyang buhok na nakatali. Ang matandang babae naman ay buhaghag ang buhok na maputi na rin. Basta Kuya Bari, hindi ko po gusto ang kanilang mga ayos. Bago umalis ang mga matatanda ay nagbilin pa silang huwag na daw kaming lalabas ng bahay pagsapit ng takip silim. Gawa ng usap-usapan daw sa kanilang baryo na mayroong daw mga aswang na gumagala-gala sa tuwing gumagabi na. At dahil nga sa laking Maynila kami, tinawanan lang naming magkakapatid ang tinuran ng mga matatanda. Alam naman kasi naming karaniwan na sa mga taga-probinsya na ginagawang panakot lamang ng mga matatanda sa mga kabataan ang aswang-aswang na iyon. Naku, huwag niyong pagtawanan ang seryosong bagay na ito mga bata. Alam niyo bang ang mga taong hindi naniniwala sa mga aswang ang siyang dinadalaw ng mga ito? Ang saad ng matandang babae na ipinagkibit balikat na lang namin. At dahil nga sa walang kuryente sa bahay na iyon, gumamit kami ng gasera o lampara kung tawagin nila. Unang beses kong nasubukang magsindi nun
kaya't napabahing na lamang ako nang pumasok sa ilong ko ang maitim na usok na nagmumula sa sinindihang gasera. Nang tingnan ko ang daliring ipinasok ko sa aking ilong, ay nangingitim ito. Normal lang yan, Hener. Ganyan talaga ang nangyayari kapag ka gumagamit ng gasera. Ang sabi ng natatawa kong daddy ukol sa reaksyon ko. Sa unang gabi ko sa bahay na iyon, tila ba kay bagal umusad ng oras. Hindi naman ako nakatulog ng gabing iyon dahil sa iniisip ko ang mga kaibigan ko sa Maynila. Siguro kung hindi na lang ako sumama kina mami at daddy at sa mga kapatid ko sa bakasyon nila, sana masayang-masaya ko nang nakakasama ang mga tropa ko. Sa isiping iyon ay nakaramdam ako ng pagkauhaw. Kaya naman tinungo ko ang kusina, dala ang gasera. Habang naglalakad ako papunta sa kusina, ay may nahagip ang gilid ng mga mata ko. Isang anino na para bang may biglang dumaan sa tagiliran ko. Sa puntong iyon ay lumingon-lingon ako sa paligid. Wala naman akong nakikita na kahit na ano. Naku naman kung bakit kasi walang kakuri-kuryente sa bahay na ito eh. Ani ko na may himig na pagkainis. Noong nasa kalagitnaan na ako ng aking pag-inom, nang mapansin ko ang mga kaluskos na nagmumula sa ibaba ng bahay. Pinakinggan kong mabuti iyon at napagtando kong nanggagaling nga ang mga kaluskos sa pwesto ng pinaglagyan ng daddy ng kotse. Sa pag-aakala na baka mga kawatan ang gumagawa ng mga kaluskos ay kaagad akong bumaba. Pero pagdating ko po sa labas ng bahay, wala namang hayop o tao ang naroroon. Napakatahimik pa ng paligid. Kinabukasan, nagtungo sina mami at daddy sa kikitain nitong kliyente. Iyon naman kasi ang tunay na dahilan kung kaya kami nagbakasyon sa lugar na iyon. Hindi naman talaga bakasyon, Kuya Bari, iyon para sa mga magulang ko kung hindi parte ng kanilang trabaho. Ang makapagsara ng deal sa kanilang kliyente. Naisipan ng mga kapatid ko na maglibot-libot sa paligid ng bahay para manguha ng mga bulaklak. Palibasa mga babae kaya nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Ako naman ay nagpaiwan na lamang. Inabala ko na lamang ang aking sarili sa pakikinig ng musika sa aking Walkman. Pagka-uwi ng mga kapatid ko ay naikwento nila sa akin na may nakita raw silang isang kubo. Malapit daw ito sa bahay ng tinutuluyan namin. Kaso nga lang daw ay hindi na sila lumapit pa roon gawa ng nakaamoy sila ng nakakasulasok na amoy na nagmumula sa kubo. Naku, alam mo, Hiner, biglang pumasok sa utak ko na siguro bahay iyon ng aswang dahil nung mapagawi kami dun, may nalanghap kami ni Maria, amoy na nakakasulasok na nanggagaling doon. Ang sabi ni Ate Ludi na inirapan ko naman. Anong aswang, Ate Ludi? Grabe ka naman. Sa tanda mong yan, nagpapaniwala ka pa rin sa mga aswang? Tugon ko rito. At sabi niya, laganap daw talaga sa mga probinsya ang mga aswang dahil sa kanilang kapaligiran na napapalibutan ng mga kakahuyan, bundok na siyang pinamumugaran ng mga aswang. Aba ate, kung totoo ngang may aswang, abay magpakita naman siya sa akin nang makilala ko naman siya. Ang pagtatapos ko sa usapan namin dahil hindi naman talaga ako naniniwala sa mga aswang na laman lamang ng mga comics na nababasa namin. Noong maggabi na at nasa higaan na ako, nagulat na lamang ako nang biglang may kung anong dumagan sa itaas ng bubungan. Pakiramdam ko po ay tila isa yung mabigat na bagay. Ilang segundo akong nakatanga para makiramdam lamang, ngunit hindi naman gumalaw na ang bagay na nasa bubong ng silid na kinaroroonan ko. Ipipikit ko na sana ang mga mata ko
nang mapansin ko na tila ba may naglalakad doon. Mahina lamang ang ginagawa nitong paghakbang, ngunit ramdam na ramdam ko na unti-unti nitong hinahawi ang mga nipa. Gawa ng naririnig ko na ang paggasak ng mga iyon. At sa pagtingala kong muli, nasipat ko na lamang ang dalawang mapupulang mga matang nakatunghay sa akin. Sa puntong iyon ay binalot ako ng sobrang kilabot. Kaagad kong kinuha ang gasera at itinaas iyon sa bubong at sa isang iglap lang, nawala na ang pares ng mapupulang mga mata. Nang gabing iyon ay hindi na ako dinalaw pa ng antok. Pero bumawi naman po ako sa pagtulog nang sumapit na ang panibagong araw. Hindi ko na namalaya ng oras at nagising na lang ako nang sumapit na ang dapit hapon. Medyo masakit ang likuran ko noon, gawa siguro ng matagal na pagkakahiga, kaya minabuti ko na lamang na maglakad-lakad na lang muna sa labas ng bahay. Sinundan ko ang mga nakahilerang mga tanim na bulaklak na humantong sa likurang bahagi ng bahay bakasyunan. Hindi pa naman ganap na nagtago na noon ang haring araw, kaya naaaninag ko pa ng husto ang kapaligiran. Hanggang sa lumipad ang paningin ko sa kakahuyang bahagi. Sa isip-isip ko noon, hindi naman siguro ako maliligaw kung papasok muna ako saglit sa bahaging iyon. Naglakad nga ako papasok sa may kakahuyan. Doon ay nakarinig ako ng mga tunog ng kulisap at mga huni ng mga ibon na nagdulot ng kapayapaan sa pakiramdam ko. Ibang-iba talaga ang probinsya, Kuya Bari. Payapa at sariwa ang hangin na dumadampi sa aking balat. Hindi katulad sa Maynila, malikabok at maingay ang paligid. Sa isiping iyon ay napansin kong dumidilim na rin ang paligid, kaya naman ay lumabas na ako ng kakahuyan. Palinga-linga pa nga ako noon habang tinatahak ang daan, nang bigla akong nabunggo sa isang bulto ng tao. Hindi ko kaagad nasipat kung sino iyon dahil sa lakas ng pagkakabunggo ko sa katawan nito, dahilan upang matumba ako sa lupa. At sa hindi sinasadyang paggalaw, tumama ang ulo ko sa isang matulis na patay na sanga, dahilan upang masugatan ito at dumugo. Kuya Bari, ako kasi yung tipo ng tao na kapag nakakita ng dugo, lalo na at galing mismo sa katawan ko, ay nahihimatay na lamang. Kaya naman pagkasilay ko sa dugo na nasa kamay ko, matapos na hawakan ng aking ulo, ay nagdilim na nga po ang buong paligid ko. Hindi ko na namalayan ang sumunod na nangyari. Basta po nang matauhan na ako, nasipat ko na lamang na nasa loob na ako ng isang kubo. Nakahiga ako sa maliit na katre at may isang gasera na nakasindi sa lamisitang naroroon sa gilid ng katre. Nang igala ko ang mga paningin ko, ay hindi pamilyar ang lugar na iyon, kaya dali-dali akong tumayo at naghanap ng malalabasan. Kaagad ko rin namang nabuksan ang pintuan. Nasa labas na ako ng kubo nang nalanghap ko ang napakabahong amoy. Ang amoy na iyon ay nagdulot ng sakit sa aking ulo. Nakakasuka talaga. Dahil hindi ko na matagalan ang nakakasulasok na amoy na iyon, ay nagmadali na akong hanapin ang daan pauwi. Nang maaninag ko sa di kalayuan ang bulto ng isang lalaki. Lalapit na sana ako rito para magtanong-tanong kung saan ba ang daan pabalik sa bahay bakasyunan nang makarinig ako ng pag-angil na nagbigay lalo ng kilabot sa akin. Nang mga oras na iyon ay kakaiba ang lamig ng hangin na dumadampi sa aking katawan na nagpadagdag ng gumagapang na kilabot sa buo kong pagkatao.
Lalo pa noong parang papalapit na ang angil na naririnig ko at hindi ko na naaaninag ang bulto ng taong nasa harapan ko. Dahil sa binalot na ako ng kilabot ay dali-dali akong naglakad pabalik sa kubo. Hanggang sa bigla na lang may isang malaking itim na baboy ang humarang sa dinadaanan ko. Kitang-kita ko, mapula ang kanyang nanlilisik na mga mata. Biglang binayo lalo ng kaba ang dibdib ko, kaya naman ay kumaripas na ako ng takbo. Subalit sa paglingon ko po ay sinusundan pala ako ng baboy na sa puntong iyon ay tila ba napakabangis ng anyo na humahabol sa akin. Nagsisigaw na ako noon sa sobrang takot. "Tulong! Tulong, Mami! Daddy! Ate! Tulungan niyo ako!" Ani ko sa pagitan ng paghingal. Hanggang sa narating ko na ang kubo, mabilis akong pumasok doon. Habang sapu-sapu ang dibdib ay nakiramdam ako sa paligid. Wala na ang baboy na nakasunod sa akin at hindi na rin ako makarinig pa ng kanyang pag-angil. Nasipat ko na may posporo din pala na nakapatong sa lamisita. Kinuha ko iyon para naman may magamit ako kung sakaling mamatay man ang ilaw ng gasera. Siguro oras din ang dumaan bago ko napagpasyahang lumabas na ng kubo ulit. Napakatahimik na ng paligid na kahit huni ng kuliglig ay wala na akong naririnig. Ano ba naman itong napasok ko? Kailangan ko nang makauwi. Baka kung anong mangyari sa akin dito. Saad ko sa aking sarili habang inaaninag ang daan. Maya-maya'y biglang kumidlat, kaya naman ay kumalat ang liwanag saglit at sa puntong iyon, natanaw ko ang bahay bakasyunan na tinutuluyan namin na nasa di kalayuang bahagi pa ng makitid na daan. Nasundan pa ang pagkidlat na iyon na hindi naman sinamahan ng pagkulog at ulan. Kaya naman gumaan ang pakiramdam ko nang malaman na magkalapit lang pala ang kubo at ang bahay bakasyunan. Mabilis akong naglakad, ngunit sa hindi inaasahang dahilan, tila ba may enerhiyang pumipigil sa bawat paghakbang ko? Yun bang pakiramdam na parang minamagnet ka, Kuya Bari? Na gusto mo nang makalayo pero pilit ka pa ring hinihila ng kung anong puwersa? Sa puntong iyon, ramdam ko nang may kakaiba talaga sa lugar na iyon. Kaya naman nagdasal na ako na sana makabalik na kaagad ako sa bahay bakasyunan. Kahit na natatakot sa kung anong pwedeng mangyari sa akin, ay tinibayan ko na lamang ang dibdib ko. Hanggang sa biglang umihip ng malakas ang hangin at namatay ang ilaw sa gaserang tangan-tangan ko. Sobrang dilim ng paligid noon, ni hindi ko alam kung anong oras na ba iyon. Kinapa ko naman ang bulsa ko at kinuha ang posporo at dali-daling sinindihan muli ang gasera at sa pagsabog niyo ng liwanag, tumambad sa paningin ko ang baboy na itim na nasa harapan ko na. Nanlilisik ang mga mata nitong mapupula. Dahil sa nakita ko, binayo na naman ng matinding kaba ang dibdib ko. Doon ko na napagtantong hindi normal ang baboy na ito. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla ulit nawala ang baboy. Hinanap ko ito sa paligid, ngunit hindi na nasipat pang muli. At ang puwersang nakakapanghina ay nawala na rin. Kaya naman lumanghap ako ng hangin at itinodo ko na ang aking pagtakbo. Sa wakas, narating ko rin ang bahay bakasyunan kahit na halos patira na ako ng hininga gawa ng aking katatakbo. Akmang aakit na sana ako ng hagdanan nang mapansin ko ang isang babae sa ilalim ng silong. Akala ko nga si ate yun kaya tinawag ko siya. Subalit tila naipako na lamang bigla ang mga paa ko nang maaninag ko ang kabuuang anyo ng babae nang masinaga nito ng liwanag
ng sinindihang kong posporo. Namatay na kasi ang ilaw ng gasera dahil biglang umihip uli ang hangin. Kitang-kita ko, nakakakilabot ang anyo ng babae. Ang kanyang mga mata ay mapupula, nanlilisik din ng mga ito. Naglalaway din ang kanyang bibig na mayroong mga matutulis na mga ngipin na maihahambing sa mga ngipin ng lagari. Mabalahibo ang kanyang mukha na animoy mukha ng isang pusa. Ngunit tila pinaglalaroan ako noon ng panahon. Madaling naupos ang posporo kaya nawala ang liwanag. Muli akong nagsindi ngunit wala na ang babae sa kinaroroonan niya. Mabuti na lamang at nasindihan kong muli ang gasera. Pero biglang may humawak sa mga paa ko. At nang itapat ko roon ang liwanag ng gasera ay napasigaw na talaga ako. Gawa ng nakahawak sa mga paa ko ang dalawang mabalahibong kamay ng isang nilalang na nakatalungko sa ibaba ko. Ang nilalang na iyon, Kuya Bari, ay ang babaeng nakita ko. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hubot-hubad na ito at natatakpan ng mga balahibo ang kanyang kabuuan. Sumigaw pa ako ng sumigaw ngunit hindi naman lumalabas mula sa bahay ang mga magulang ko at mga kapatid ko. Nang sulyapang kumuli ang nilalang ay inilabas niya ang kanyang mahaba at matulis na dila. Ipinagapang niya iyon mula sa mga binti ko hanggang sa magkabila kong balikat at umabot iyon sa aking mukha. Napakabaho ng amoy ng laway niya, Kuya Bari, na tumutulo na sa aking katawan. Inilapit pa niya ang kanyang mukha sa akin at sa puntong iyon, tila papanawa na ako ng aking ulirat. Tila naubos na rin ang boses ko kasi sigaw. Nanginginig na rin ang buo kong katawan at ipinikit ko na lamang ang mga mata ko para hindi ko makita ang mukha ng nakakatakot na nilalang. "Lumayo ka, aswang! Layo!" Narinig kong bulyaw ng isang matandang lalaki. Pagkatapos, naramdaman ko na lamang na wala na ang nilalang sa kinaroroonan ko. Kaagad na iminulat ko ang aking mga mata at muling nagsisigaw. Saka pa lang ako pinagbuksan ni na Mami at nagtanong pa sila kung saan ako nanggaling dahil kanina pa daw nila ako hinahanap. Hinintay ko namang magpakita ang nagmamay-ari ng boses na tumaboy sa nilalang ngunit hindi siya nagpakita o nagparamdam man lang. Sa loob ng bahay bakasyunan, inilahad ko sa kanila ang mga nangyari sa akin at ang pagsigaw ko ng paulit-ulit sa ibaba. Ngunit ang sabi nila, wala silang naririnig na kahit ano. Ani ni Mami, baka kung ano na daw ang ginagawa ko, gawa ng nag-iimbento umano ako ng di kapanipaniwalang istorya. Mami naman, kung iniisip niyo pong humit-hit ako ng marijuana, nagkakamali po kayo. Totoong-totoo po. Totoo lahat ang sinasabi ko. Ngunit kahit ano pang pagpapaliwanag ko, Kuya Bari, ay nanatiling hindi nila ako pinaniniwalaan. Naku naman, Hiner. Narinig na namin yan sa inyo dati. Anak naman, magbago ka na, please. Saad naman ng daddy. Kaya wala na po akong nagawa pa. Pumasok na lamang ako sa loob ng silid ko at nakatulalang binalikan ang mga naganap. Kinabukasan, tinuntun ko ang daan patungo sa kubo. Tirik naman ang haring araw kaya hindi ako natakot na baka makita ko ang kakaibang baboy o ang nilalang na nakita ko noong gabi. Malayo pa lang ako, umalingasaw na kaagad ang baho ng kung anuman mula doon sa kubo. Dala ng kuryosidad, mabilis ang mga hakbang ko patungo roon. Oh, iho, umuwi ka pala kagabi? Mabuti naman at walang masamang nangyari sa iyo. Iniwang kita saglit para kuhain yung gagamitin kong mga sangkap para sana hapunan natin
Kaya lang nang bumalik ako, wala ka na pala rito. Bungad ng matandang babaeng tagapangalaga ng bahay bakasyunan. Nalaman ko mula sa kanya na dinala pala ako ng kanilang anak na lalaki sa kubo gawa ng nahimatay ako sa kakahuyan. At ang kubo nila na iyon ay imbakan ng katas ng goma ng punong kahoy na ibinebenta nila sa bayan. Kaya pala masama ang amoy doon. Nagpasalamat ako sa kanila dahil sa tulong at isinauli ko na rin ang gasera at posporo. Nang dumating naman ang asawa ng matanda, napakunot ang noo ko sa kanyang hitsura. Napakadumi niya kasi na para bang lumusong sa putikan ang kalahati ng kanyang katawan. Nagulat pa nga ako nang sinabi niyang sinundan daw niya ako noong gabing iyon hanggang sa bahay bakasyunan, kasabay ng kanyang nakakalokong pagngisi. Dahil sa kanyang ginawa, Kuya Bari, napatayo akong bigla mula sa pagkakaupo sa mahaba nilang bangko sa labas ng kubo. Namulagat ang mga mata ko dahil sa realisasyon na ang matanda ang siyang nag-anyong baboy na itim na humabol sa akin. Iho, mali ang iniisip mo. Nakita ko kagabi kung papaano kasundan ng aswang. Una ay nag-anyong baboy ito, ngunit natakot ito na lumapit sa kubo kaya kanya nilubayan. Ang kubo kasi naming ito ay may orasyon kontra sa mga aswang, kaya mas ligtas ka kung hindi ka lumabas. Pangalawa, hindi ka nagalaw ng aswang noong hinabol ka niya dahil sa hirap siyang magpalit anyo mula sa pagbabalat kayo bilang isang itim na baboy dahil sa kidlat. Takot ang mga aswang sa kidlat dahil baka matamaan sila nito. At panghuli, noong nagkaroon na ng pagkakataon ang aswang na biktimahin ka doon sa bahay bakasyunan, doon ay ipinakita na niya ang kanyang tunay na anyo. Sa silong ng bahay, siya nag-aabang sa iyo dahil doon ay ligtas siya sa kidlat at doon ay akala niya wala nang sagabal sa kanyang mga plano. Hanggang sa dumating na ako at pinalaya siya. Mahabang salaysay ng matanda sa akin. Saka ko pa lamang naintindihan ang lahat. Ayon pa sa matanda na may kakayahan ang isang aswang na ikubli daw ang tinig ng kanyang binibiktima. Kaya siguro kahit anong gawin ko pang sigaw noon ay hindi ako naririnig ni na Mami. At bilang proteksyon daw, binigyan ako ng asin at langis ng matanda. Malalaman ko raw na may aswang sa malapit kung ang langis na ibinigay niya ay kukulo at magagamit ko raw ang sagradong asin bilang proteksyon upang hindi malapitan ng aswang. Kuya Bari, ang lahat po ng sinabi ng matanda ay pinaniwalaan ko. Tama nga siya. Dahil sa tuwing sumasapit po ang gabi, ay palaging kumukulo ang langis na ibinigay niya at umaapaw iyon sa lalagyan nito. Kasabay naman ng mga pag-alulong ng mga aso sa labas. Ang ginawa ko ay nagsasaboy ako ng asin sa labas ng bintana at pintuan para hindi kami mabiktima ng mga masasamang nilalang. Sa awa naman po ng Diyos, walang masamang nangyari sa amin ng aking pamilya doon sa bahay bakasyunan. Bago po kami lumisan doon para umuwi na sa Maynila, ay muli po akong nagpasalamat sa matandang mag-asawa. Sa bahay bakasyunan na iyon, naranasan ko ang mga bagay na akala ko po ay sa mga comics ko lang mababasa. Ngunit magkaganoon pa man ang karanasan kong iyon, nagpalawak ng aking pag-unawa sa mga bagay-bagay na hindi kapani-paniwala para sa karamihan. Ngunit para sa aming mga nakasaksi at nakakita, totoong-totoo po, totoo ang mga aswang. Kuya Bari,
dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung sakaling maisalaysay mo po itong kwentong ito sa inyong channel. Sa ngayon po ay may mga apo na ako at ang karanasan ko sa aswang sa bahay bakasyunan ay paulit-ulit ko nang naikwento sa kanila. Muli hanggang dito na lamang. More power po at God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Hener. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mona. Edad 49 at nakatira dito sa Caloocan City. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Noong minsang magbakasyon kami ng aking ina sa probinsya nila, sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Romblon. Naganap po ang pangyayaring ito taong 1988. Noong mga panahong iyon ay aalis ang aking ama patungong ibang bansa, kung kaya magbabakasyon muna kami ng ilang buwan ng aking ina sa kanilang probinsya upang doon niya ipanganak ang aking kapatid na sumunod sa akin. Buntis po kasi, Kuya Bari, ng 6 na buwan ang aking ina ng mga panahong iyon. At dahil nga sa aalis nga patungong ibang bansa ang aking ama, wala akong makakasamang mag-aasikaso sa aking ina kapag dumating na ang araw ng kanyang kapanganakan. Makalipas ang ilang araw ay dumating na kami sa probinsya ng mga magulang ng aking ina. Unang tingin ko pa lang sa kanilang probinsya, Kuya Bari, masasabi ko pong talagang liblib po iyon. Sa kadahilanang puro mga nagtataasang puno at talahiban na ang nakikita ko sa buong paligid. At sa gilid naman ng kanilang bahay, sa bahay ni Lola Carolina, ay taniman ng mga sitaw at iba pang mga gulay. Naku, masasanay ka rin dito, anak. Isa pa, hindi ka naman malulungkot dito dahil nandyan naman ang mga pinsan mo. Wika ng aking ina. Siguro kasi ay nakahalata itong nalulungkot ako. Sobra kasing napakatahimik sa kanilang baryo at magkakalayo pa ang mga kapitbahay, kaya hindi ako sanay sa ganito. Sa Maynila po kasi ay paggising mo pa lang sa umaga, bubungad na sa iyo ang napakaingay na mga sasakyan at ang mga kapitbahay na nagchichismisa na. Kaya talaga pong naninibago po ako sa baryong kinalakihan ng aking ina, Kuya Bari. Iyon po kasi ang kauna-unahang pagkakataong nakarating ako sa kanilang probinsya. Lumipas ang ilang araw ay unti-unti na akong nasanay sa mga gawaing probinsya at na-adapt ko na rin ang kanilang pananalita. Hanggang sa isang araw, maaga pa lang ay dumating na sa bahay ang pinsan kong si Ami. Masaya itong pinuntahan ako sa kusina habang naghuhugas at nagsabing, "Insan, tara, maligo tayo sa ilog." Kasama pa rin yung mga iba kong mga pinsan, sina Aisa at saka si Janela, saka sila Kuya Maki, saka yung mga kapatid niya. Naku, kasi may ginagawa pa ako, insan eh. Pasensya ka na ha, baka hindi ako makakasama ngayon. Kayo na lang muna, tsaka wala kasing makakasama si mama dito sa bahay. Kasi may pupuntahan si ng lolo tsaka si lola ngayon. Wika ko dito. Ano ka ba naman, KJ mo naman, insan? Minsan na lang to. Tsaka isa pa, nandyan lang naman yung mga magulang ko sa bahay, kaya may magtitingin-tingin kay Tita Annabel dito. Pagrarason ito. Magrarason pa sana ako sa pinsan ko
nang biglang nagsalita ang aking ina at nagwikang, "Ay nako Mona, sige na, sumama ka na sa pinsan mo. Minsan lang mag-aaya ang mga iyan. Sayang naman kung hindi mo pagbibigyan. Tsaka wala namang gagawin dito sa bahay." Pero paano po kayo, Nay? Sino magbabantay dito? Pag-aalalang tanong ko sa aking ina. Ay naku, ano ka ba anak? Huwag mo nga akong alalahanin. Nandyan naman ang mga kapatid ko sa kabilang bahay. Doon na lang muna ako mamamalagi. Natuwa naman ako sa sinabi ng aking ina kaya mabilis ko nang tinapos ang paghuhugas at nagpaalam na kaagad ako sa aking ina na aalis na kami ng aking mga pinsan. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad namin, tuluyan na kaming nakarating sa ilog na papaliguan namin. May mga mangilan-ngilan na naliligo na ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, kung kaya naghanap na kaagad kami ng pwestuhang paglalagyan ng mga gamit naming bitbit at pagkain. Pagkatapos ay lumusong na nga kami sa tubig. Habang naliligo ako kasama ang mga pinsan ko ay may napansin akong isang matandang babae sa di kalayuan. Nailang ako, Kuya Bari, kasi matalim itong nakatitig sa pwesto namin. Kaya palihim na kinalabit ko si Janela sa tagiliran at nagtanong, sabay ninuso ko ang matanda. "Insan, kilala mo ba yung matandang yun? Yun o, yung nakatayo malapit sa malaking puno sa daanan? Kakailang kasi. Kanina pa kasi masama siya makatingin sa atin." Agad namang tiningnan ito ng pinsan ko at nagwikang, yan ba? Si Manang Linda yan. Naku, mag-iingat ka dyan ha, kasi kilalang aswang yan dito sa baryo natin. Saka malakas mang usog yang matandang yan, kaya huwag kang lalapit dyan." "Ha? Anong aswang? Aswang? Totoo ba yun? Parang sa mga libro ko lang nababasa yata yan eh. Doon ko lang nababasa ang mga aswang-aswang na yan eh." Tugon ko dito. "Oo, totoo yun. Di mo pa kasi nararanasan yun eh. Wala kasi dyan sa Maynila yan. Alam mo, nasa liblib na lugar lang nakatira ang mga aswang. Kaya kung ako sa iyo, mag-iingat ka palagi, lalo na't buntis ang nanay mo. Naku, lapitin pa naman sa mga aswang ang buntis na babae." Pananakot nito sabay tawa. Natawa na lang ako sa sinabi ng aking pinsan, Kuya Bari. Pero hindi talaga mawala sa isipan ko ang sinabi niya at kinikilabutan ako sa tuwing napapatingin ako sa matandang babae. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay nag-aya ng umuwi ang pinsan naming si Kuya Maki dahil baka maabutan pa raw kami ng dilim sa daanan. Agad naman kaming naglikpit ng aming mga gamit at pagkatapos ay nagsimula ng maglakad pauwi. Kinagabihan, habang naghahapunan kami ng aking ina kasama sina lolo at lola, bigla na lang akong nakarinig ng mahihinang kaluskos sa gilid ng dingding malapit doon sa kusina. Kaya napatingin ako sa dingding kung saan nanggagaling ang kaluskos. Lolo? Anong ingay po iyon? Nakakangilo naman sa ngipin, tsaka parang nakakarindi sa tenga. Reklamong tanong ko. Nakita kong sumenyas si Lolo Juan
na wag ko na lang pansinin ang ingay at magpatuloy na lang kaming kumain ng aking ina. Makalipas ang ilang sandali ay tapos na kaming kumain ng aking ina at pumanhik na kami sa higaan upang magpahinga na. Ngunit patuloy ko pa ring naririnig ang ingay kung kaya kinilabutan na ako. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lang naming narinig ang isang malakas na pagaspas sa taas ng bubungan malapit sa kwarto namin. Kasabay noon ay isang paghuni ng wakwak. Noong una ay malakas pa ang huni nito hanggang sa pahina na iyon ng pahina. Naramdaman na lang naming may kumukutkot sa yerong bubungan ng bahay at para bang nanggigigil iyong makagawa ng butas. Nakakaamoy na rin ako ng napakalansang amoy na para bang amoy dugong matagal nang naistak at ito'y parang amoy imburnal. Hoy! Tumigil ka sa kakukutkot mo, aswang! Dahil kung hindi, babariling kita hanggang sa mamatay ka. Sigaw ni Lolo na nakatingala sa taas ng bubungan. Mabilis namang lumapit si Lola Carolina sa amin at nilagyan niya ng kulay itim na damit ang tiyan ng aking ina. Lola, totoo po bang aswang ang nasa taas ng bubungan natin? Takot kong tanong kay Lola Carolina habang nagsusumiksik sa gilid ng higaan dahil sa takot. Oo, apo, pero huwag kang mag-alala. Hindi makakapasok ang aswang na iyan dito sa loob ng pamamahay natin. Tugon ni Lola. Napansin kong tila mas lalo pang nagagalit ang nilalang doon sa taas ng bubungan namin dahil sa ginagawang paghahasa ni Lolo ng itak. Dahil parang winawasak na nito ang gilid ng yero sa taas para matuklap iyon. Hinasa pa ng hinasa ni Lolo ang kanyang itak para umano mas lalo pang manggalaiti ang aswang. Narinig kong mabilis na pumagaspas na naman ang mga pakpak ng aswang at nagpaikot-ikot ito sa aming bahay. Matapos gawin iyon ni Lolo ay itinutok niya sa taas ng bubungan ang baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran. At hinihintay kung saan dadapo ang aswang upang papatukan niya ang nilalang. Ilang sandali pa ay naririnig na naming sumisigaw na sa labas ng bahay ang mga tiyuhin ko na may dalang sulo. Naririnig na pala ng mga ito ang huni ng wakwak kaya pala nagmadaling sumugod. Agad namang lumabas si Lolo sa bahay at mabilis na binaril ang aswang na nasa taas ng aming bubungan. Matapos niya iyong barilin ay mabilis na lumipad ang aswang hanggang sa nawala na iyon sa kanilang paningin. Lintik na aswang yun ah. Tayo pa talaga ang balak puntiryahin. Nakakalimutan niya yatang may baril ako. Akala mo hindi kita kilala aswang. Bukas, yari ka sa akin. Wika ni Lolo pagkatapos ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Kinabukasan ay maagang pinuntahan ni Lolo ang bahay ni Manang Linda. Laking gulat niya dahil wala nang nakatira sa bahay nito at wasak na ang buong kabahayan. Doon pa lang ay nakumpirma na ni Lolo na si Manang Linda ang umaaswang sa amin kagabi. Kung kaya naglagay na ng mga proteksyon sa buong paligid ng bahay si Lolo. Makalipas ang ilang araw, mayroon na naman akong narinig na tila huni ng wakwak. Ngunit ang pinagkaiba lang nito ay sandali lang ito dumadaan
at hindi na muli pang tumutungtong doon sa aming bubungan. Marahil si Aling Linda iyon at nakikita niya ang mga proteksyong inilagay ng aking lolo kaya hindi na siya makalapit pa sa aking ina. Magmula po noon, Kuya Bari, ay wala na kaming nababalitaan pang aswang at wala na ring gumagambala pa sa amin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Mona. Magandang araw po, Kuya Bari. Nais ko pong maibahagi ang aking karanasan. Karanasan na patuloy pa ring nananalaytay sa aking alaala. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Berting. 20 anyos pa lamang po ako ng panahong ito. Isa akong tindero ng puto doon sa binyan. Wala akong magagawa, Kuya Bari, dahil sa hindi ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Matagal na akong ulila at nag-iisa na lamang ako sa buhay. Kahit na mahirap ang aking trabaho, patuloy ko na lamang pong itong pinagtsatsagaan dahil medyo maayos naman ang kitaan dito. Masasabi kong marami talaga akong suki doon sa aming lugar. Nakakaabot rin po ako sa karating na barangay makapagbenta lamang ng aking paninda. Ayaw ko kasing umuwi nang hindi nauubos ang aking putong ibinebenta. Ganyan po ako kasipag, Kuya Bari. Isang araw, magbabandang 5:00 na ng hapon nang madako ako sa isang liblib na baryo sa aming lugar. Hindi ko na po babanggitin kung anong pangalan ng lugar. Parte din po ito ng binyan, Kuya Bari. Papauwi na ako ng mga panahong ito dahil sa papaubos na rin ang aking paninda. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad, nagulat ako nang makita ko ang isang matanda na nakahiga sa gilid ng kalsada. Nabitiwan ko ang aking bitbit at dali-daling tinungo ang matanda. Lola? Lola, ayos ka lang po ba? Nag-aalalang wika ko rito. Awa naman ng Diyos, Kuya Bari. Buhay pa naman ito. Ngunit pansin kong labis ang gutom na nadadama ng matanda. Hindi na rin po ito makapagsalita dahil hinang-hina na siya. Agad kong kinuha ang tirang puto at tubig sa aking sisidlan. Sinubuan ko po ang matanda, Kuya Bari, at pinainom dahil sa sobrang naawa po talaga ako sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, napansin kong may kinakapkap ang matanda sa kanyang bulsa. Hanggang sa maluha-luha po itong nagpasalamat at inabot sa akin ang isang bato. Matapos maibigay, tumayo po ito, Kuya Bari, at naglakad papalayo. Isinilid ko ang bato sa aking bulsa at ipinagpatuloy ko na rin po ang paglalakad papauwi. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Sobra akong nagalak talaga, Kuya Bari, dahil sa aking ginawang pagtulong. Hanggang sa walang patid po akong nagtitinda ng aking puto binyan. Walang araw na lumilipas na hindi ako naglalako. Makalipas ang halos 8 buwan, nagkaroon na po ako ng munting tindahan at nakapwesto po ito malapit sa aking tinitirhan. Pansin kong naging maswerte ako, Kuya Bari,
magmula nung tinulungan ko ang matanda. Isang araw, napagdesisyonan kong tunguhin si Katemyo. Isa po itong magaling na albularyo doon sa aming lugar. Doon nga po ay ipinakonsulta ko kay Katemyo ang batong bigay sa akin noong matanda. Maya-maya pa, matapos niyang suriin, nagulat po ako sa kanyang mga winika, Kuya Bari. Ayon sa matanda, isa raw po itong mutya na nagbibigay ng swerte sa nagmamay-ari. At dito na po magsisimula ang aking malagim na karanasan, Kuya Bari. Napagdesisyonan ko pong kumuha ng isang katulong. Aaminin kong may karamihan na po talaga kasi ang aking suki at dinadayo na ang aking paninda ng mga panahong ito. Kung hindi niyo po na itatanong, si Aling Bebang po ang nakuha kong katulong. Kaunting description lang po, Kuya Bari, sa babae. Si Aling Bebang ay kilalang labandera doon sa aming lugar. Masipag po talaga ito, kung kaya't napagdesisyonan kong siya na lang ang gawing tauhan. Marunong naman po itong gumawa ng puto. Talagang siya ay maaasahan. Subalik tayo sa aking kwento. Unang araw pa lamang ay nagpakitang gilas na itong si Aling Bebang. Sobrang bilis pong matuto at marunong makihalubilo sa mga mamimili. Lumipas po ang ilang buwan dahil nga sa tulong ni Aling Bebang, mas lalo pa pong lumago ang aking negosyo, Kuya Bari. Labis po ang aking pasasalamat sa babae at patuloy na nagpaabot ng tulong sa aking pamilya. Isang araw, magbabandang 11:00 ng umaga. Pagod na ako, Kuya Bari, dahil nga sa dagsa ng mamimili. Agad ko na pong inaya si Aling Bebang upang kumain. Pansin kong pagod na rin ito at gutom. Maya-maya pa, agad na po naming pinagsaluhan ang niluto kong tinola. Pero bago pa iyon, Kuya Bari, ay may sinabi sa akin si Aling Bebang. Nung umaga daw ay nagluto siya ng espesyal na dinuguan para sa akin at para daw matesting ko iyon at maialok din sa mga taong mamimili. Dahil masarap nga naman ang dinuguan na kapartner ng puto binyan. Ako na may nagulat at nasihan sa kanyang ginawa, kaya't sabi ko, sige nga, at para matikman ko rin yung espesyal na dinuguan mo, Aling Bebang. Kaya't hindi nagtagal, ito'y inilabas at inihain ni Aling Bebang. Nang mapagtanto kong matabang ang lasa ng karne ng aking tinola, tinungo ko po ang kusina upang kumuha ng patis at kalamansi. Tama po ang inyong narinig. Gumagawa po ako ng sausawan hango sa pinaghalong patis at katas ng kalamansi, Kuya Bari. Dinagdagan ko pa nga ito ng sili para mas may sipa sa dulo. Matapos makakuha, dali-dali akong tumungo pabalik sa hapagkainan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Habang nasa kalagitnaan ng paghihiwa ng kalamansi sa hindi inaasahang pangyayari, sa aking pagpiga ng kalamansi, bigla pong bahagyang natalsikan ng katas ng kalamansi ang dinuguan na luto ni Aling Bebang na nasa hapag.
Sobrang nagulantang ako sa resulta matapos matalsikan, Kuya Bari. Ang dinuguan po ay naging isang paa ng bata na nababalot ng maitim na likido. Nalaman ko pong sa bata dahil may kaliitan po ito. Pansin kong hindi iyon nasaksihan ni Aling Bebang dahil sa abalang-abala ito sa kanyang pagkain. Dali-dali ko pong kinuha ang pinggan at itinapon sa basurahan. Kinabahan at pinagpawisan po ako ng sobra, Kuya Bari, ng mga oras na iyon. Ngunit pinilit kong huwag ipahalata ito kay Aling Bebang. Maaga kaming nagsara ng tindahan dahil sa hindi talaga maganda ang aking pakiramdam. Agad kong tinungo ang munting kubo ni Katemyo upang magpakonsulta. Pagkarating ko, agad naman po akong pinapasok at pinainom ng kape. Hanggang sa magsimula ng usisain ni Katemyong, Kuya Bari, ang aking sadya. Ayon sa matanda, maayos naman po ang aking kalagayan at wala naman siyang nakitang problema. Ngunit biglang nagbago ang mukha ni Katemyo nang isang bulat ko sa kanya ang aking nasaksihan. Ayon kay Katemyo, aswang si Aling Bebang. Ang ginawa niya ay isang paraan ng aswang upang yang gawin ang mga biktima. Bigla akong kinabahan sa aking mga narinig at ako'y napalunok. Hindi na rin po ako pinaalis ni Katemyo sa kanyang tahanan dahil sa magiging ligtas daw ako roon. Dagdag ng matanda, malaki ang tsansa na balikan ako ng aswang. Pagsapit ng dilim, hindi po nagkamali si Katemyo. Magbabandang 10:00 na ng gabi nang bigla akong maalipungatan. Nakarinig po ako ng mga kaluskos at yabag sa bubungan. Agad ko pong nilisan ng kwarto at nakita si Katemyo na nakaupo sa hapag at nagkakape. Sinenyasan ako nito na tumahimik. Maya-maya pa ay biglang tumayo itong si Katemyo at dinampot ang buntot pagi sa ilalim ng kanyang papag. Kumuha na rin po ako ng patalim sa kusina upang maipagtanggol ko ang aking sarili sa oras ng kagipitan. Maya-maya pa, dali-daling tinungo ni Katemyong ang pinto at tumungo siya sa labas. Aaminin kong natakot po ako sa kaligtasan ng matanda, Kuya Bari, hanggang sa nakarinig ako ng mga halinghin sa bubungan na animoy pinahihirapan. Pinaghahampas po ni Katemyo ang aswang na nasa bubungan ng buntot pagi. Makalipas ang ilang minuto, agad po akong lumabas nang marinig ang malakas na lagapak sa bakuran. Kitang-kita ko na patuloy pa rin itong pinaghahampas ni Katemyo. Biglang bumalik po ito sa kanyang normal na anyo na talaga namang ikinagulat ko. Ang aswang ay walang iba kundi si Aling Bebang. Maluhaluhang nagsalita ang aking tauhan at sinabi ang buong katotohanan. Ayon sa kanya, wala siya ni isang niyanggaw sa aming mga mamimili. Ako lamang ang tanging pinili ni Aling Bebang dahil sa wala na po siyang ibang pagpipilian.
Kung isasalin niya man daw ito sa kanyang mga kamag-anak, hindi daw po kakayanin ng mga katawan nito, Kuya Bari. Nagulat ako sa mga sumunod na sinabi ni Aling Bebang. Ayon kay Aling Bebang, nais niya na magpahinga na, ngunit hindi niya magawa dahil sa wala siyang masalinan. May dinaranas itong sakit, ngunit patuloy siyang nagtitiis dahil sa hindi mamatay-matay si Aling Bebang. Hindi niya ito maisalin sa ibang tao dahil kabilin-bilina ng ama ni Aling Bebang na ibigay ito sa mga taong malapit sa kanya. Matapos magpaliwanag, agad po kaming nag-usap ng masinsinan. Napagkasunduan po namin na huwag ipagsabi sa iba. Ngunit kapalit nito ay magpapakalayo-layo na si Aling Bebang. Sumunod naman siya sa aming kasunduan at naging maayos po ang lahat. Napagdesisyonan ko, Kuya Bari, na ipasarado ang aking munting negosyo dahil nga balak ko pong mangibang bayan na lamang. Natatakot po ako sa aking kaligtasan na baka isang araw balikan ako ng aswang. Sa ngayon po, meron na akong sariling pamilya. May mapagmahal na asawa at 3 anak. Marami akong natutunan sa aking karanasan. Napagtanto kong hindi sa lahat ng oras ay palaging nariyan ang swerte. At hindi sa lahat ng oras ay pwede mong kapitan ang swerte. Matuto kang tumayo sa sarili mong paa at simulang gawin ang mga bagay na makapagpapasaya at makakapagpaunlad ng iyong pamumuhay. Gawin ito ng may pagtitiwala sa sarili at palaging tandaan na nariyan ng Diyos upang gabayan ka sa iyong paglalakbay. Napagtanto ko rin na napakahalagang kilalanin at kilatisin muna ang mga taong iyong makakasalamuha upang makaiwas sa nakaambang kapahamakan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Bari. Magandang araw po sa lahat. Gumagalang, Berting. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.